Hello, what's up guys? Pag-uusapan lang natin itong balita galing sa Daily Tribune guys. Kung nagpalabas kasi ng statement si Vice President Sara Duterte guys tungkol sa nangyari kahapon sa Commonwealth Road closure. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, bago natin magsimula, please click subscribe muna. Pakihit na rin notification bell para lagi kayong updated sa mga balita na totoong balita, hindi fake news. Nagka-traffic kasi guys kahapon dahil parang hinarang yata yung sasakyan hinarang ng pulis para hindi makadaan kasi may dadaan daw, pero wala namang binanggit kung sino. Ang sabi lang kasi doon sa video si BP daw, sabi ng pulis si BP. Ang sabi na nag-video si BP Sara. Grabe talaga guys, kaaga-aga pa ginagawa na nila ng kung ano-anong paninira sa ating Vice Presidente guys. Ang layo-layo pa ng eleksyon guys. Grabe talaga itong mga pinklawan talaga. Ang nag-upload ng video kasi guys, kaya nag-viral si TD Casino guys. Yung kasi ang nag-upload guys ng video. Kaya pa daw nagka-traffic dahil kay BP Sara, inutos daw niya na wag mo nang padaanin mga sasakyan kasi dadaan si BP Sara. Wala naman siyang inutos yung guys, yung kahapon yung yung kahapon nangyari sa ka-traffic. Actually guys, ito yung balita na galing sa Daily Tribune guys. Hindi fake news to guys. Ayan totoong balita to guys. Nagpalabas yung official statement ng Office of the President guys. Kung ano ba talaga ang nangyari kahapon kung si BP Sara ba. Wala naman daw siya doon sa Commonwealth Avenue. Commonwealth. Ito guys ang sabi ng Office of the President. Babasahin ko guys para sa inyo. Statement ngayon guys. Ngayon lang guys. Breaking news to. The official of the Vice President released a statement yesterday denying that Vice President Sara Duterte had anything to do with the traffic disruption on Commonwealth Avenue that arose when the road was closed, allegedly to give way to the BP motorcade. The Vice President said the statement was in Mindanao for World Teacher Day activities and did not ask Quezon City Police District and will never ask government agencies including law enforcement bodies to carry out action that would inconvenience the public or cause them harm. So ayun guys, talagang sinisira talaga nila ang kredibilidad ng ating BP Sara guys. Wala pala sila doon kahapon sa Quezon City. Nasa Mindanao siya, nasa Butuan. Alam niya na nag-ano siya doon. Doon sila nag-celebrate ng Teacher Day kasama si Senador Amy Marcos. Katarantaduhan talaga itong paninira guys ng mga pinklawan, dilawan guys. Ang layo-layo pa ng eleksyon kung ano-ano na ang binabato sa ating mahal na Vice President guys. Aga-aga pa ang layo pa ng eleksyon, 2025 pa para sa mga senador, 2028 pa para sa presidente. Ang layo-layo pa, sinisiraan na nila kaagad ito, aga-aga pa. Wala talaga magawa itong mga pinklawan guys. So yun nga ang balita guys, nagpalabas ng Office of the Vice President ng statement na wala si Inday Sarang kinalaman sa nagawang traffic kahapon dahil nasa Mindanao nga siya. Yung mga time na yan, doon sila nag-celebrate ng Teacher Day kasama si Senador Amy Marcos. Yung nagpalabas dyan ng video, si TD Casino, wala naman binanggit doon ng pulis. Ang sabi lang ng pulis, tika muna, wag muna kayo dadaan kasi si BP. Wala namang binanggit na pangalan, BP Sara ba? Yung nag-upload ng video nagsabi si BP Sara ba? Kaya yung sinirado yung kalsada. Pinapalabas nila guys na masama ang ating Vice President. Ayaw ni Sara ng paimportanteng tao yan. Hindi yan basta-basta ayaw niyang pumayag ng nakakaabala lalo na sa taong bayan. Hindi yan basta-basta utusan niya na parahin niyo muna yung masasakyan, huwag mo na padaanin kasi dadaan yung Vice President. Ayaw niya ng ganun guys. Si Sara guys, hindi yan maarte na tao. Sumusunod sa batas yan dahil siya ang gumagawa ng batas. Yung mayor pa siya sa Davao, pina-implement niya yung mga ganyang sistema. Tapos ngayon sasabihin ng mga anti-Duterte, anti-Marcos na pa-importante si BP Sara. Wala siyang inutos ngayon guys sa Quezon City. Dahil nasa Mindanao siya nga, nasa Butuan City siya. Doon sila nag-celebrate ng Teacher Day kasama si Senador Amy Marcos. Ang layo-layo pa ng eleksyon kung ano-ano na kagad ang binabatong putik sa ating Vice Presidente. Binabatikos na nga ng mga kaliwa, mga party list
party list na active chair at saka bayan ay nito Kabataan Party List. Saka Gabriela, pinabatikos na ngayong ating mahal na presidente. Tapos ngayon, ang layo-layo pa ng eleksyon kung ano-ano kagad ang binabato nila. Lalong-lalo na sa usapin ng confidential fund, hindi kasi nila intindihan na nagpalabas din si Vice President Sara guys tungkol sa confidential plan ang hindi sumusuporta kalaban ng gobyerno. Hindi kasi alam nila guys kung saan napunta yung confidential funds ni BP Sara. Ang alam ko, pinupunduhan niya yung mga kaliwang grupo para hindi na dumami makarecruit para mga kabataan sa estudyante guys. Kaya doon niya ginagamit yung confidential pa na yan. Lagi na lang nilang binabatikos. Yung ibang mga social media influencer guys, mga vlogger nagtarantahan na kung anong ipalabas nila ng mga balita dahil nag-away na naman si Tambaloslos at si BP Sara. So hanggang dito na lang guys yung vlogs nating araw na to. Huwag kalimutan mag-likes, mag-share, mag-subscribe, hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga tamang balita, hindi yung fake news. So hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyo. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Hanggang sa muli.